pag-usapan din natin yung, pagbagsak ng trust and, approval ratings ng pangulo. Last time yung SWS, ngayon naman meron pinakabago yung Pulse Asia. So ang trust rating, big trust 32%, no trust or small trust 47%. Kinukumpara nila ito sa mataas na trust tsaka approval ratings naman nung Vice President. How do you see this, yung mababang trust and approval ratings ng pangulo at this stage? Ano bang factor kung ba't bumaba? Dahil sa nagpapaimbestiga yung pangulo? Di ko makita yung factor, eh. Di ko rin makita yung mga respondents kung bakit naging gano'n. Is it because maraming tinatamaan sa pagpapaimbestiga ng pangulo? I don't know. Kung bumaba man ang trust rating ng pangulo, dahil ba itinuturo na kasalanan ng pangulo yung pagpapaimbestiga? Hindi ko makuha bakit, 'di ba? Kung Puwede ba naging kasalanan ng pangulo ang pagpapaimbestiga at maraming tinatamaan ngayon, siguro hindi papansinin ng pangulo yung trust rating na 'yan dahil he knows na right decision ang ginawa niya. There can be popular decision, there may be right decision. Hindi niya pinili na magsawalang kibo. Ang popular decision, walang tatamaang iba. Pero pinili niya, right decision. At ang right decision na to ay para sa tao. Kung hindi ito nakikita ng taong bayan kung anong ginagawa ng Pangulo, tingin ko hindi nakasalanan ng Pangulo yun. Maraming puwedeng, analysis 'no, as to why the trust and approval ratings of the president are down. Pero traditionally naman talaga mas mataas ang sa VP kaysa rin sa sitting president dahil wala namang ginagawa ang posisyon ng vice president, hindi po ba? So Yun basically na. the buck stops with the president. Pero siguro isang pagtingin po rito, yung frustration ng mga tao na wala pang talagang malalaking isda, mas malaki sa mga diskaya, 'di ba? Puwedeng yun ang ilan sa mga dahilan, ta's nadidikit sa kanya yung ano, yung mga krisis na nakikita natin. And, yun nga, how is he affected by all these things, itong mga mababang trust rating? Sabi naman ng Pangulo hindi siya, okay, guide yan. Guide sa gobyerno kung ano yung mga survey na nakikita or nababasa natin o nagiging part ng news. Pero ang Pangulo, mababa, mataas, patuloy lang patuloy lang sa pagtatrabaho. Kasi kung magpapaapekto siya sa survey, baka madiskaril yung kanyang pagtatrabaho. 'Pag mataas, baka masyado siyang maging confident sa sarili niya. 'Pag mababa, masyado naman siyang maging malungkot to the point na madi-discourage siya to work 'no, hindi naman siya maapektuhan niyan. Pero still magiging part siya ng pag-guide kung Okay. papaano dapat solusyonan pa kung anong mga problema. Kasi Christian, sinasabi 'di ba yung krisis na 'to naapektuhan ng Pangulo. Pinili kasi ng Pangulo talaga magpaimbestiga, kung ano man ang magiging epekto nito, yes, alam niya ano magiging epekto nito. Pero wala naman siyang magagawa kung hindi simulan 'to, Christian. Kapag hindi niya 'to kasi sabi niya, "O bumababa, hindi gumagana ang ekonomiya dahil sa ang dami-daming issue about the flood control projects." Eh, kailan niya sisimulan? Sino magsisimula? Iisipin ba niya, "Naku, hindi puwede, bababa ang aking rating, so hindi ako magpapaimbestiga kasi maapektuhan ang ekonomiya." Sino magpapasimula nito? Kailan niya sisimulan? So this is the right time. Kumbaga yung kanyang panggitna na panunungkulan on the almost third year, ito dapat simulan kasi dito niya nakita ano ang ginawa o ano yung epekto ng mga maaanomalyang flood control projects sa panahon niya. Actually, hindi na 'to sa panahon niya, nung nakaraang administrasyon pa 'to, pero ang pinasimulan niya agad yung panahon niya para mapanagot ito. So, kung iisipin niya bababa yung aking rating or maapektuhan ang ekonomiya, hindi na mapapanagot yung mga dapat mapanagot. Mananatili na lang silang, ano, yung mga ginawa nila concealed at haya-haya magiging buhay nila dahil ang lagi lang iisipin ng pangulo, dapat mataas ang rating ko. Sorry, pero hindi gano'n ang pangulo. Maapektuhan man siya, para at least 'no, maapektuhan man siya, mapakita niya sa tao, ito yung naganap at dapat na mapakulong ang mga 'to.
Okay. Of course we have to give it to the president, binabanggit ko naman po ito lagi sa programa, na he was the one who took the bull by the horns by talking about the flood control issue, doon sa kanyang pinakahuling State of the Nation address. Pero ang tanong ko po rito has to do with narrative. Do you think the president still is in control of the narrative? Kasi malakas din yung naratibo or counter narratives ng iba. For instance, ng mga Duterte, yung DDS, who are exploiting this narrative. Hmm. So is the president in control of this narrative at this stage? O baka naman nawawala na sa kanya? Actually, kung ano yung ginagawa namin, kung ano yung mga mensahe mula sa Pangulo, tama yan. Nasa tamang direksyon. Kaya ang tanong lang natin, may counter narrative, ang sabi mo, DDS. Ang tanong natin, yung DDS ba na sinasabi natin, taga-Pilipinas lang? O baka naman may ibang bansang nakikisawsaw para mas lumakas ang mga mensahe laban sa Pangulo? Marami nang na-research nito, Christian. Marami na na-research na to na may ibang bansang nakikialam sa ating politika. So, hindi naman yata fair. Kung Pilipino sa Pilipino ang nagkakaroon ng pagdidebate, walang problema yan. Pero kung may ibang bansa na nakikialam at gumagamit ang pondo para siraan ng gobyerno at ang sirain ng Pangulo, dapat tayo kapwa natin Pilipino magtulungan. 'Di ba? Hindi yung interes ng ibang bansa ang papalakasin natin. So yun lang naman yun, 'di ba? So kung Pilipino sa Pilipino walang problema, pero pero 'pag may ibang bansang nakikialam at nagbabagsak ng mga pondo at dami ang ibang mga ano dito, ang naninira, mga troll, talagang dapat pagpursigihin pa at sana maisip ng kapwa nating Pilipino, teka lang, hindi dapat, ibang bansa ang pinaglalaban natin dito, dapat sarili nating bansa. Tayo-tayo lamang dito dapat nag-uusap. Magpapanggap po ako na naive, no? Kaya ang tatanong ko sa inyo, are you referring to China? Magpanggap ka na lagi ng naive pero hindi ko na masasabi kung anong bansa. Yan ba yung China na Hmm. sinusuportahan yung mga Duterte? Yan ba yun? Actually, merong isang nag-research nito, journalist, most probably kilala mo, si, Baldivina, Si right? Nico Balbidina. Ayan, 'di ba? May research siya dito, kumpleto ang kanyang pagkaka-research. And I always discuss that kapagka nagkakaroon ng, patungkol sa mga naratibo. Mm. Hmm. Nga, pero how do you feel na yung si Sara Duterte, parang ang vice president wala namang trabaho yan, Pero Hmm. yun nga, she's enjoying high trust and approval ratings. So, banat lang ng banat sa inyo yan. Eh, di hayaan natin ang mga Pilipino naniniwala sa kanila. Kasi kung ito naman ang gusto nilang magiging leader sa susunod na administrasyon, eh di tignan natin na kung ano yung magiging buhay ng mga Pilipino. 'Di ba? Yan naman Mm. ang gusto nila, kumbaga kung sino yung pipiliin nilang leader, deserve naman natin. Kung ano mangyayari sa buhay natin, deserve natin. Kung siyang pinagtitiwalaan, deserve natin. Lahat yan. Naku, may idi-district yan, no? Deserve yun ng mga bumoto sa mga walang Ayun. hiyang leader. Problema, dama yung iba. Yan ang masakit Yun dyan, that's eh. the problem, 'di ba? Kung ganyan mananatili ang isipan ng tao, magiging problema nung iba yan. Oo. Binusisi ng Pangulo, binubusisi niya, 'di ba, base sa mga anunsyo itong, national budget, version na lumabas sa Mm. BICAM. Pero ang dami pa ring ang dami pa ring concerns, 'no? Napakalaki nung, unprogrammed Oh. appropriations, tumaas yung mga ayuda or patronage Hmm. allocations, okey? Ah, what are the chances na ivi-veto itong mga items na ito ng Pangulo? Naku, Kasi ayokong basically ang muna. konteksto nito, 'di ba, rerepormahin dapat yung budget, 'di ba? Sinabihan niya yung mga legislators, "Mahiya naman kayo." Pero apparently Hmm. parang nandun pa rin, old habits die hard. Hindi naman necessarily nahiya lahat. Parang ayokong pangunahan yung pangulo. Basta meron. Basta may mangyayari. Basta merong ire-report ang pangulo patungkol diyan, Meron pati siyang mga DDS. kakatayan na items. Ayoko ngang pangunahan, Christian. Okey. Basta meron inaaral kasi yun yung utos ng pangulo, aralin especially those parts na nabago sa NEP. Oo, kasi Aralin sa talaga yan, kanya na naman sasabog yan, hindi po ba, 'no? Yes, oo. Hmm. So ayokong pangunahan yung pangulo.
Pero nakita mo naman sa smile ko, eh, 'di ba? Yeah. So, merong mga legislators na hindi magiging happy. Ayoko naman sabihing hindi magiging happy basta ito ang ginagawa naman ng pangulo dito is para maging maayos yung budget natin. Hindi I mean, legal, technical, aayusin lahat 'yan, 'no? Dapat kasi mangyari itong pondo na 'to, eh, talagang magamit ng tao, hindi na magamit ng politiko. 'Yun ang gusto ng pangulo.